Mapagpalang araw po, ano? Tayo po ay nandito ngayon sa tahanan ni Tatay Ogos, nasa labas ng tahanan. Tayo po ay magsasagawa ng home Bible study o garden Bible study kasi po nasa labas tayo. Ito'y garden. No? Tayo po ay nagsisimula sa isang awitin. Bukopya po kami. Awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, yung kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kailangang tapat kong magmahal, yung kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal, mabuting Diyos at sa amin nagmamahal. Purihin ang Panginoon, minsan Panginoon Diyos sa aming Ama. Samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat tao na nakikinig ng video nito upang lubos namin pagkinabangan ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo po yung katok ng kamatayan ay ang Diyos lang ang pwedeng pumigil. Kahit na sinong doktor pong pinakamarunong na doktor, mag-isip na kayo. Hindi niya po pwedeng pigilin ang kamatayan ng isang tao. Sapagkat ang nagtatakda ng kamatayan ng isang tao, walang iba, kundi yung pinagmulan ng buhay ng tao. Yan po ay ang walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. So, bago tayo magsisimula, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan niyo po ang mga kaisipan ng bawat isa, gayon din ang manonood ng video nito. Upang lubos po kami makinabang sa iyong salita, sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. So, Tatay Ogos, basahin niyo po yung Genesis chapter 2, verse 7. Genesis? Opo, kung paano nilikha, nilalang ng Diyos ang tao. Ipagkikita po ng talatang yan kung paano po lumikha ang Diyos ng tao. Opo. Sige po, pakibasa po. Pagkatapos, ginawa ng Panginoon, Yahweh ang tao. Mula sa labok, hiningan niya ay ilong at nagkaroon itong buhay. Amen. So, ang Diyos ang lumalang ng tao. Wala pong iba. Ngayon, pag mamamatay ka, ang sabi ng Diyos, sa labok ka kinuha, babalik ka sa labok. Basahin naman po natin ng Genesis chapter 3, verse 19. Yan, Tatay Ogos. Genesis
3:19. Dito po pinakikita ng Diyos kung saan nagmula ang tao, doon din babalik ang tao. Ayon sa talatang ito. Number 3:19. Opo, pakibasa po. Kapagod at pawis, pagkain mo'y pagkagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibig. Dahil sa alubok, doon ka naggaling, sa lupang alubok ay babalik ka rin. Amen. Tayong lahat ng tao po, mula po tayo sa labok ng lupa. At pagkamatay natin, doon din pa tayo babalik kung saan tayo kinuha. Yan ang sabi ng Diyos kay Adan. Pasinin niyo po, marami pong namatay sa mga landslide. Yung natabunan ng bundok, yung sa pag bumabagyo. Kapag sa loob ng 1 linggo po, hindi pa na-retrieve yung bangkay na natabunan. Kapag po nakita na po yun, naagnas na po yung bangkay. Ganun po kabilis. Kumbaga yung katawan niya, bumabalik na po siya sa pagkalupa. Sinabi ng Diyos kay Adan, diyan ka kinuha sa lupa, diyan ka rin babalik, Adan, sabi niya. Kaya ang kamatayan hindi natin kayang pigilin. Ang Diyos lang po ang pwedeng pumigil. Naalala niyo po ba nung pandemic, yung COVID-19? Yung sa UST po, the singing doctor, kung naalala niyo, babae po yun. Inaawitan niya po yung kanyang mga pasyente. Nung wala pang pandemic, yun ang ugali, mahilig siya kumanta eh. Kapag nasa kwarto siya na dumadalaw sa mga pasyente niya, kinakantahan niya. Tinamaan po siya ng COVID-19. Then, ang sabi sa UST, pwede na siyang umuwi. Mga ilang araw lang po, tinakbo na naman sa UST yung nasabing doktora at siya po ay namatay dahil po sa COVID-19. Ibig lang sabihin, maging ang doktor man po, hindi kayang pigilin ang kamatayan. Opo, ang pwede lang pumigil ay ang Diyos. Tignan po natin yung taong mamamatay na lang. Kinausap niya ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So, dininig siya ng Diyos. Kaya, imbis na mamatay na siya, hindi po siya namatay. Dinagdagan pa siya ng 15 years sa kanyang pagiging hari dito. Tatay Yogos, Isaiah 38. Pakibasa niyo po. Isaiah 38, 1-5. Hanggang 7 na po, Tatay Yogos. Isaiah 38, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanggang 7. Ayan. Mismo ang Diyos po nagbigay ng takda ng kamatayan ng isang hari, ni Haring Ezekias. At ang Diyos din po ang pumigil sa kamatayan ni Ezekias. Basa po. Nang panahon yun, nagkasala ng malubha ni Ezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw ni sa anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, pinatawag mo iyong sambayanan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin. Kapagkat hindi ka na gagaling, mamatay ka na. Pagkarinig nito, marap siya sa dingding at nalalangin. O Yahweh, alam mo kung paano akong mamuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakakalugod sa iyong paningin.
Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita ni Yahweh kay siya. Sabi sa kanya, sabihin mo kay siya ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninuno ni David, si David. Nakita ko ng iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ang 15 taon ng iyong buhay. Hindi lamang yun, ikaw ang lungsod na ito ay hindi mapapahamak kapagkat ipagtanggol ko kayo laban sa ari ni Assyria. Ito palatandaan na binigay sa iyo si Yahweh para patunayan tutuparin niya ang kanyang pangako. Tapos na po ba? Ano po? Amen. So, mamamatay na lang si Haring Ezekias. Sabi ng Diyos, after na siya po'y manalangin, hindi ka muna mamamatay. Pinabalik niya si Isaias at pinasabi ng Diyos, bibigyan pa kita ng 15 taon. At ang binigay na sinyales, atras yung anino na sikat ng araw para maniwala si Ezekias. So matras ng 10. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ng Diyos. 15 years. Kaya nasa kamay po ng Diyos kung mamamatay tayo o aaba pa ang buhay natin. Alam nyo bakit natin tinapik ito? Meron po dito sa likod namin. Nakikita yung bahay dyan. Meron po dyan si Mang Oscar. Isa na rin siyang senior citizen. Nakasama po namin dito kahit paano ng ilang Bible study. At tinanggap niya po si Jesus sa kanyang buhay. Alam niyo po ako, para sa akin kapag ang isang tao po naisuko na niyang buhay niya kay Jesus, pag namatay siya, hindi niyo siya dapat iyakan. Hindi niyo siya dapat iyakan. Bakit? Ang iyakan niyo, sarili niyo. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Hindi ko kailangan ng awa ninyo nung nakapako sa krus si Jesus. Ang inaalala ni Jesus, tayo pa rin mga tao. Ganon po tayo kamahal. Kaya sabi niya, hindi ko kailangan ng awa ninyo. Kayo, sabi niya. Kung totoong mananampalataya, hindi nyo dapat iyakan. Kasi pag namatay ang isang tao, meron po nakalagay sa Biblia kung saan sila patutungo. Po, kung saan sila patutungo. Naalala ko yung isang miyembro ng dating dahan. Siguro gusto niya ako subukan. Ang sabi niya, pag namatay ang tao, saan ba sila pupunta? Sabi niya. Kung member siya ng ay taga-sunod siya ni Soriano, alam niyo naman po kay Soriano, laging gumagamit ng Biblia. So ginawa ko, di basahin ko sa Biblia kahit ako rin. Para maging maging patas. Walang labangan. Kumbaga sa sugal, walang labangan. Meron akong pinababasa sa kanya. Ang sagot niya sa akin, hindi na, ikaw na lang ang magbasa, sabi niya. So pinagbigyan ko yung kahilingan ng tao na yon. Matanda pa siya sa akin Pero ngayon hindi ko na nakikita Hindi ko lang alam baka. Opo. Kasi yung mga grupo nilang mga senior citizen, nung makilala ko sila, pinapangaralan ko po sila. Pero siyempre, senior citizen na sila. Alam niyo, senior citizen, malapit po sa ukay talaga yan. Isa sa kanila na matay na po. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ko na siya nakikita. Speculation ko lang, baka patay na rin siya. Okay, ito, ang sagot ko sa kanya. Tatay Yorgos, basahin mo Lucas chapter 16. Lucas. Opo. Chapter 16. Lucas chapter 16.
verse 19. 19 lang. Mahaba-haba ito, Tatay Ogos. Di bale. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Disperas. Pasko na po kay Brother Marlon. May disperas tumigil eh. 25, Ayun, Pasko na. Nabunot eh. 26, Ayun pa. 27, 28. Sige na po, basahin na hanggang 31 na. Oh, Tatay Ogos ha. Oo, Lucas 16 ang chapter 16 verse 19 hanggang 31. Nakapalo po dito yung kung saan patungo ang buhay ng tao after death niya. Yan po yung sinagot ko doon sa tagasunod ng datindahan. Ano po? Basa niyo po. may isang mayaman laging nakasuot na mamahalin damit at sagana ng pagkain araw-araw. May isang naman pulubi, nangangalan ng Lazaro, natatad ng sugat sa katawan at nakahigaan sa may pintuan ng mayaman. Kahangad na matagpunan ng malamang ang mga mumo na uhulog mula sa hapag ng mayaman at doon lalapitan siya ng mga aso at ginigilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Lutusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig sa dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila. Dahil sa ako'y naghihirap sa apoy na ito." Sige po, 25 pa. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo, nagpapasa ka ng buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay naaliw siya ng rito samantala ikaw naman nagdursa niya." Amen. Ayan po ano. Kaya ito po yung sagot ko sa nagtanong na supporter ng datindahan. Saan pupunta ang mga tao after death ang sabi niya. Yan po binasa ko sa kanya. Ayaw niyang basahin eh. Ako nagbasa, sabi niya, "Ay, hindi yan." Tinutulan niya. Sabi ko, si Jesus na nga sumagot sa iyo eh. Tinututulan mo pa. Ayan o, namatay. Saan sila pumunta? Yung isa sa piling ni Abraham, paraiso yan. Yung isa sa dako ng apoy ng pagdurusa. Ay hindi, sabi niya. O sige, saan mo mababasa yung tanong mo at yung sagot mo? Oh. Ayun, ang challenge ko po sa kanya, simple lang. Dalhin mo rito yung nagtuturo sa inyo. At saka ko itanong sa kanya yung tanong mo. Kaya sabi ko sa Sabado, magkikita tayo rito. Kailangan dala mo na yung tagapagturo sa inyo. Nung Sabado dumating ako ron, nakita ko siya, kausap niya yung isang senior citizen. Hindi po siya nakatingin sa akin. Tinabihan ko siya. Nakatayo ako, nakaupo siya.
habang kausap niya yung katabi niya. Hanggang matapos sila nag-uusap, ni sulyap man, hindi niya ako sinulyapan. Ang sabi niya sa kanyang kausap, sige pare, meron pa akong gagawin. Hanggang umalis, hindi man tumingin sa akin. Pero hindi ko naman po siya sinita. Baka maghaway kami. Inihintay ko lang na i-approach na ako. Isipin niyo po, pinakita na ng Panginoong Yesukristo kung saan pupunta ang tao pagkatapos na namatay. Kung hindi ka sa paraiso, sa apoy ng pagdurusa ka, kaibigan. Yun ang temporary na kalalagyan ng taong patay. Temporary. After magari po ang 1,000 years, hindi pa po natin alam kung kailan magaganap yun. Sa Revelation na natin nababasa yung 1,000 years. Hindi pa po natin alam kung kailan na yun. At magkakaroon ng pagbabago doon. Yung nasa padako ng pagdurusa, doon na po sila itatapos sa impyerno kasama ni Satanas. At yung mga namatay na mananampalataya sa Panginoong Yesus, doon na rin po sila ilalagay sa kaharian ng Diyos sa langit. Ganyan po magiging kalagayan ng tao. Kaya sinasabi ko po, yan, namatay daw po ng madaling araw si Kuya Oscar. At nung sumali po siya dito sa Bible study namin, pinatanggap ko po si Jesus sa kanya. At malugod naman niyang tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya sinasabi ko po, kung totoo kang mananampalataya, hindi ka dapat iniiyakan. Kasi sigurado ka na kung saan ka pupunta eh. Pero tatandaan nyo po, yung sinasabi nilang, ipagdadasal namin yan. Tingnan nyo po ang sinagot ng Panginoong Jesucristo. Tatay Hogos, basahin mo ngayon yung 26-27. Ituloy mo na po ngayon sa 31, Tatay Hogos. Ang basa mo. O sige, basa po. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. At ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung ngayon po ang mga Abraham pinapakiusap kong papuntahin na lamang nyo sila sa bahay aking naman. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po nyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi na sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ng mga kasulatan ni Moses at ang mga propeta, yun kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ng mga yun. Ngunit kung mapapakita sa kanila isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila sa talikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila pinaliwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Amen. So maliwanag po, yung patay, kahit ipagdasal mo pa, kaibigan, hindi na po siya mahalis doon. Halimbawa, yung mahal nyo sa buhay, namatay na hindi po natanggap si Jesus sa kanyang buhay. Nasa dako ng pagdurusa. Kahit kada birthday niya, ipagdasal nyo,
kada anniversary ng kanyang kamatayan, ipagdasal ninyo, hindi na po obra. Kaya sabi ni Jesus, yung naririyan, hindi makakalipat dito. Yung narito, hindi nalilipat dyan. Yung sa verse 27 po yan. Kaya wag na po kayong umasa. Yung iba naman sabi, "Bay, ipagdadasal namin yan." Kahit ano pong gawin nyo, wala na pong kahulugan yun. Mga kalokohan. Wala na sustansya, ika nga. Hindi ka marinig na eh. Putol na ang ugat eh. Kaya nung nasa dako na siya pagdurusa, ang sabi niya, tumingala siya sa itaas at nakita niya yung pulube na pinagdamutan niya ng kabuhayan. Nakiusap siya ngayon kay Abraham. Ang mga Abraham, papuntahin mo naman dito si Lazaro. Idaw yung kanyang daliri sa tubig kasi naghihirap na ako dito sa apoy ng pagdurusa. Isang patak lang po ang hinihingi niya para guminawa po kanyang katawan kasi nasa apoy po siya ng pagdurusa. Anong sabi ni Abraham? Hindi na pwede. Sipin niyo po. Ang sabi niya, kung hindi pwede, pwede bang mag-request? Muli mong buhayin si Lazaro, papunta sa aking mga kapatid na 5 at mag-Bible study doon at sila'y magsisisi. So ano sagot ni Abraham? Hindi rin pwede. Ano sagot ni Abraham? Nandoon na ang mga sinulat ng mga propeta at ni Moises. Ito po yung Biblia. Dapat binabasa na lang po natin ang Biblia. Yan ang sinabi niya eh. Hindi ko sinabi yan, binasa ni Tatay Yogos. Magreklamo kayo, mag-art kayo kay Tatay Yogos. Siya tagabasa eh. Yun sa 31. Tatay Yogos, ulitin mo nga yung 31. Kung ano sinabi ni Abraham do sa nasa apoy ng pagdurusa. Pagibasa mo lang yung 31, Tatay Yogos. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nila magpakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. O, kita nyo? Saan ka nakakita? Patay bubuhay mo, mangangaral. Kaya sabi ng kasulatan, hindi pwede. Andyan ang mga sulat. Basahin nyo. Ibig sabihin, makinig na lang kayo dito, kaibigan. Kaya yung namatay po sa likod bahay, si Mang Oscar, salamat. Kahit ilang beses lang siyang umaten dito, at least tinanggap niya ang Panginoong Yesu-Cristo sa kanyang buhay. Kung dumating man po yung kamatayan ng kanyang buhay kanina madaling araw, okay lang yun. Ako lagi ko po sinasabi, ang may sakit, ang pinakamalapit sa kamatayan. Bakit? May sakit ka eh. Yung walang sakit, accident yung tawag doon. Pag sila'y namatay. Pero yung may sakit, hindi na aksidente yun. Kasi may sakit ka. Unless, kung hindi ka pa papayagan ng Diyos na mamatay. Kagaya ni ating Aring Ezekias na binasa ni Tatay Yogo sa chapter 38 ng Isaias. Dinagdagan siya ng 15 years. Nasa kamay po ng Diyos ang buhay natin, kaibigan. Pangulit, Diyos ba nagtatakda ng buhay ng tao? Opo! Hebreo 9:27, Tatay Yogos. Pangulit talata. Sige po. Inagda ang mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Amen. So maliwanag po, pag dumating na pong katakdaan ng buhay natin, after death, judgment. Kaya pag hindi nyo po naisuko ang buhay ninyo kay Jesus at namatay kayo,
mangyayari po yung sinabi ni Jesus sa mayamang maramot. Nang mamatay po siya, nasa dako ng pagdurusa. Yan po kahantungan ng tao, hindi pa sinusuko ang buhay niya kay Jesus. Kaibigan, kayong mga nanonood ng video ito, hindi pa huli ang lahat. Magulo na po ang bansa. Lalo na po ang ating bansa. Nasa ilalim ng kadiliman na po. Dahil po sa kagagawa ng mga politikos. No? Kung di nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, isuko na po ninyo. Sapagkat ang kaligtasan, matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo. Gawa 26, paragraph B, 18. Okay, hawit tayo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang lulot natin, di mapapawi kailan pa man sa puso diwa. Kayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat Panginoon Diyos sa iyong salita na aming natutunan. Binuksan mo po ang mga puso at isip namin, higit sa lahat. Binusog mo ang aming kaluluwa. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, may merienda po dito after ng Bible study. Ayan po. Merienda po nila yung merienda. Ayan. Si Nanay Clarita po ang nag-ayos ng merienda. Ayan, si Nanay Clarita. Ayan. Palayan mo po ang meriendang ito, Panginoon Diyos, kasagapanin mo para sa aming kalakasan, peace, kaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. God bless us all. Bye.